May iba ring sinasabi ang kalooban niya at lalo yung naging makulit nang muling magtama ang tingin nila. Hindi pa niya nakikita ang ganong ekspresyon nito at lalong hindi pa siya nakaramdam ng ganoon habang nakatingin siya rito. Iyon bang para nagtatambling-tambling ang puso niya at hindi niya makontrol ang paghinga niya. Parang siyang sabay na aatakihin sa puso at nanghika nang makita niyang palapit na ang mukha nito sa mukha niya. Balak yata siyang halikan nito. Kung dati ay nangyari iyon ay malamang nahindik siya. Siguro na itulak na niya ito o nakarate chop. Pero ngayon, may nag-iba talaga sa hangin dahil pananabik ang bumalot sa pagkatao niya. Iba yung pagwigwas ng hangin ang muling nagpagalaw sa gondola. Napatili siya. Ang lakas kasi niyon. Parang babagsak sila. "Ino!" sigaw niya. Agad siyang niyakap nito. Idiniin na lang niya ang mukha niya sa dibdib nito nang maramdaman ang pagbuluksok ng sasakyan nila. Kung mamamatay man siya, salamat na rin at ito ang nakasama niya. Iyon ang huling naisip niya bago naghang ng tuluyan ang utak niya kasabay ng mabilis sa pagbaba ng hot air balloon. "Okay ka lang ba talaga?" Pang-ilang tanong na niya iyon ni Ino kay Iya. Tumango uli siya sa Iya bilang tugon. Sa kabutihang palad ay hindi naman bumagsak ang hot air balloon. Nagkaroon daw ng air turbulence kaya iyon bumaba ng bumaba. Habang nakasubsob siya sa dibdib ni Ino ay minanipula nito ang gas flame na nagbubuga ng mainit na hangin sa balloon. Dahilan para bumaba na ng tuluyan ang altitude nila. Laking gulat pa niya nang pagkatapos ng banayad na pagtalbog nito ay sinabihan pa siya nito na nakalanding na sila. May mga umalalay sa kanila na galing sa grupo nag-sponsor ng event. Tiniyak ng mga ito na ayos lang sila. Kapag niyaya na siya ni Ino sa isa sa mga kainan roon. Nagmerienda lang sila pero halos hindi siya nakakain. She still seemed to be in a state of shock. Nang pauwi na sila ay halos hindi siya nakaimik. Bigla tuloy inihintil ni Ino ang sinasakyan nila. Saka bumaling sa kanya. Tinanong na naman siya nito kung okay lang ba siya. Physically okay siya, but emotionally, she was a wreck. Hindi ang inakala niyang pakikipagkamay kay San Pedro ang dahilan, kundi ang nadiskubre niyang habang iniisip niya na mamamatay na siya. She was happy that at least she would die with Ino. Pero para ikatuwa niya ang ideyang iyon ay may malalim na ibig sabihin niyon. Iyon ang ikinakasyak niya hanggang ngayon. Habang nakatulala siya ay may naglalaro sa diwa niya. Tagpo iyon noong kabataan nila kung saan inukit ni Ino ang puso sa katawan ng punong mangga. Ito ang simbolo ng pangako natin na hinding-hindi tayo may in love sa isa't isa, sabi nito. Bago yun may nangangako bang ganon? Hirit niya. Oo, tayo. Nabahira ng lungkot ang itsura nito. Naglasing kagabi si Kuya Ben. Pinsan nito si Kuya Ben. Ang sama-sama ng loob niya. Narinig ko, split na raw sila ni Ate Charmy. Naalala rin niya si Tita Gresita at ang kwento nito at ni Edmond. Noong nasa Singapore siya ay nakausap niya ang tita niya. Nakapag-asawa ito sa Amerika noon pero nag-divorce din ang mga ito. Naikwento nito sa kanya na nagkita uli ito at si Edmond. Nasa Amerika na rin pala ang lalaki. Edmond and I are back to being just good friends. And this time, we aren't going to make the same mistake we made when we were young. Dapat lang, we're older and wiser. Labisan ng hinayang daw ito sa panahong nawala ng komunikasyon ng mga ito. I never met another friend like him, pagpapatuloy nito. And I missed having one so terribly. So never ever will I mistake my feelings of affection for a dear friend of our love. Dahil baka maya-maya ay magkaletse-letse na naman kami. Dapat na matuto hindi lamang sa sariling karanasan, kundi pati na rin sa karanasan ng iba. Gugustuhin pa ba niya na maramdaman ang pinagdaanan ni Tita Gresita para mapatunayan niya na mali nga ang naging pasyon nito noon? How would she feel if she lost Ino as a friend? Parang hindi niya ma-imagine ang buhay na hindi ito kabahagi. And yet, there she was, on the verge of making the very same mistake her aunt committed. Uy! Ano ba? Nag-aalala na ako sa'yo. Ani Ino, ngumiti siya pagkatapos niyang huminga ng malalim. Kaya mo yan, girl.
Sabi niya sa sarili. I'm fine. Uwi na tayo. Inabot nito ang kamay niya. Putya naman, reklamo ng isip niya. Kapapa siya pa lamang niya na dededmahin ng kabaliwang nakaambang magpabago sa relasyon nila ay hayon at nangangalib na naman iyong manumbalik. Okay nga ako, giit niya kasabay ang pasimpleng pagbawi sa kamay niya. Nagpakawala ito ng hininga saka nito muling pinaandar ang sasakyan. Maiintindihan ko kung galit ka sa akin. Nito na makarating sila sa tapat ng bahay nila. Ano ba yan? Ba't naman ako magagalit? I put your life in danger. Oy, hindi ganun kakitid ang isip ko. Actually, I had a good time. Promise. Talaga? Mukhang natuwa ito. Oo naman. Exciting kaya yon. Talagang exciting. Imagine, kayakap kita habang nakalutang ako. Literally sa ere. Mabuti naman pala. So, hindi ka tatanggi kung yayain uli kitang lumabas. Basta ba, wag na muna tayong bumitin-bitin sa ere, walang problema. Mas tama siguro na tumanggi siya, pero hindi pala niya kaya. Total ay aalis din naman siya pagkatapos ng bakasyon niya. Maano namang namnamin niya ang kasiyahang dulot ng pagkakasama nila ni Ino habang nasa Pilipinas siya. This feels like old times ha? Bahagyang nanigas ang pagkakatayo sa tapat ng bintana si Iya nang maramdamang nasa likuran niya si Ino. Hindi naman ito nakadikit sa kanya pero parang may aspiling sumundot-sundot sa balat at kalamnan niya. The sensation was thrilling and alarming. Thrilling dahil kagaya yata iyon ang pakiramdam ng nakasakay sa roller coaster na nakaamba ng bumulusok pa ibaba. Alarming dahil alam niyang hindi siya dapat makaramdam ng ganoon para kay Ino. Nahigit niya ang hininga niya. Tila tuluyan na siyang makaka-cardiac arrest nang lumapat ang mga palad nito sa magkabilang balikat niya. She had to fight the urge to lean back against him and feel his hard muscular body against hers. Nakitanaw ito sa tinitingnan niya. Ilog na may malinaw na tubig ang dumadaloy di kalayuan sa treehouse na kinaroroonan nila. Kanina'y niyaya siya nito at laking gulat niya nang isa sa resort nila humantong. May sorpresa raw ito sa kanya roon. Isinama niya ito sa treehouse. Pagtunghay niya sa bintana ay saka niya nalaman kung anong sinasabi nitong sorpresa. Hindi nalalayo ang tanawin doon sa paboritong tambahin nila dati. Mayroon din puno na mangga roon. Mas malaki at mayabong nga lang iyon sa San Miguel kung saan sila inusal ang magkababang damdaming sumpaan. Namiss ko tuloy yung lumang tambahin natin. Sabi niya pagkatapos palihim na tanggalin ang bara sa lalamunan niya. Ako nga rin eh. It's been ages since I've been there. Talaga? Busy eh. Kapag bumibisita naman kami sa mga kamag-anak, hindi na rin ako nakakasaglit sa tambayan natin. Nandun pa kaya yun? Mukha naman. Kaibigan ko yung nakabili ng lupa na sakop yung pinapasyalan natin. Hindi daw niya dinidevelop yung area. It was the simple beauty of the place that attracted him to it in the first place, kaya bakit daw niya babaguhin yun? Ni hindi nga raw niya pinabakuran at hinayaan na lang niya iyon ng mga gustong mamasyal doon. Natuwa siya sa narinig. Naglaro sa diwa niya ang itsura ng ilog, ng puno, pati ng itsura nila ni Ino nung mga musmas pa sila. The memory of their shared childhood and the warmth of their enduring friendship brought a new lump in her throat. Ang alaala ng magandang pagkakaibigan na iyon ang dapat niyang panghawakan. Ang sandata niya para mapigilan ang napakalakas na damdaming nagpupumilit pumasok sa puso niya. It was so tempting to let that feeling in, if only possible consequences were not so scary. Kung sabagay, hindi dapat binabago ang mga bagay na maganda na, sabi niya rito, pero hindi lang ang ilog na tambayan nila ang tinutukoy niya. Pwede naman baguhin kung mas maganda pa. Ganti nito, mukhang hindi rin ang ilog ang pinatutungkulan nito. Napabaling tuloy siya rito. Paglingon niya rito ay nakatunghay ito sa kanya na tila inaasahan ng gagawin niya. Sinalubong nito ang tingin niya. Parang sumalpok sa paderang puso niya sa naba ng emosyon sa mga mata nito. It was like looking into her own eyes and seeing her own feelings reflected there. The very same feelings she was trying so hard to suppress. His hand gently cupped her chin. His thumb
caressed her cheek. Parang mapapatid ang hininga niya sa ginawa nito. Gusto niya itong sigawan na tumigil na dahil sa bawat paglipas ng sandali ay paigting ng paigting ang damdamin nag-uumalpas sa kalooban niya. Lalo siya nahihirapang pigilan niyon dahil sa ginagawa nito. "No," bulong niya. "No what?" tanong ni Ino na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ano nga bang hinihindaan niya? Hindi niya alam ang isasagot kaya sinubukan niya mag-iwas ng tingin ngunit hindi siya hinayaan nito. And then ever so slowly, as though he was giving her time to turn her head away or tell him to stop, he bent down. "Atras!" utos ng isip niya pero hindi naman siya makagalaw para sundin iyon. Mas nanaigang pagnanais niya na matikman ang halik ni Ino. When his lips touched hers, it felt as if the gates of heaven had opened up to her. Nasilip nga yata niya mga anghel na nagtatakbuhan sa loob. Ang iba ay nag-aawitan. Parang naririnig pa niya ang koro ng mga iyon. Gumaan bigla ang pakiramdam niya. Kung ikakampay nga siguro niya mga braso niya ay baka umangat siya sa lupa. At para bang ilaw na gamit sa shooting ng pelikula ang nagsindi sa kalooban niya. Sobrang liwanag niyo na kayang sinagan ang kaliit-liitang sulok na may ikinukubling anino. Pinili ni Ian na huwag na muna mag-isip. Kahit sandali ay hahayaan niya ang sarili. Nalasapin ang isang bagay na minimithi niyang matikman kahit papanayan dinay niya. This man was her friend, her very best friend in the whole wide world. Their lives had been entwined for so long and maybe that was the reason the kiss they were sharing felt so right, so natural, so wonderful. Best friends make the best lovers, or so they say, and just thinking that he would be her lover was enough to make her head spin. Nakakalula ang kaligayahang bumalot sa kanya sa naiisip niyang iyon. But what happens if the love doesn't work out? Hindi niya alam kung susulpot din ng ganoong katanungan kay Ino pero halos sabay silang napalayo sa isa't isa. "Oh, Iya," bulong nito. "Hindi ko dapat ginawa iyon. Hindi ko lang napigilan. Please forgive me." Of course," sagot niya. Maging siya naman ay sandaling nawala sa huwisyo. Kinabig siya nito, banayad na niyakap, saka hinigkan at itinutok ang kanyang ulo. Muli ay nasa friends mode na ito. Para tuloy may gustong magprotesta sa kalooban niya. Sa sandaling pagtawid nila sa guhit na naghihiwalay sa friends at lovers ay nasilip niya kung anong klaseng kaligayahan ang maaari niyang maranasan sa piling nito. And that brief glimpse of paradise was enough to make her long for more. Pero hindi dapat. "So, kamusta na kayo ni Naomi?" Siya na ang naunang bumagsak at bumasag sa katahimikan. Iyon ang naisip niyang itanong dito nang naalala niyang binanggit ni Naomi na ilang beses nang lumalabas sa mga ito. "Okay naman, she's a fun girl to be with." "Mabait yun," tumawa ito. "Naughty is more like it." Oh yes, her friend was definitely naughty. Nang ma-imagine niya ang naughty things na malamang ay ginagawa nito kay Ino, parang gustong magdilim ng kanyang paningin. Jealousy in its most potent for reared is very ugly head. But then, what right did she have to be jealous? Kaibigan lang naman niya si Ino. Kaibigan mo lang na nanghalik sa'yo. Singit ng isang bahagi ng isip niya. Niayaw niyang isipin ang implikasyon niyon. Hindi niya alam kung paano yun pakikibagayan. You like her? Don't you?" "Oo naman." Kung sampalin kaya kita, you like her pero hinalikan mo ko? But like is so different from love. Ni hindi ko gustong isipin ang tungkol sa love. It's too soon after my breakup with Claudine. Ang isa pang babae masarap sa bunutan. Si Claudine ba ang mahal mo pa? Hindi agad ito sumagot. Tanggap ko nang wala na kami. That's a big thing for me. Dati kasi umaasa pa ako na magiging kami uli. Ngayon, well, I'm not even sure now if I would even want to take her back. Uy, big thing nga yan. Maybe it's because I've realized that life goes on, that I can still fall for somebody else.
May kung ano sa pagbanggit nito na somebody else na nagpakislot sa puso ni Iya. How she wanted to be that somebody else. Asa pa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.